ng kalayaan ay hindi na ganun kadali ang mag-exercise ngayon. Ang malayang pagpapahayag o pagtitipon-tipon ng mamamayang Pilipino. Ang panggigipit sa local officials. Ang kaguluhang nangyari sa Kingdom of Jesus Christ compound ay isang panggigipit at napakaseryosong indikasyon o dangerous at tila bumabalik na ang pagiging diktador ng kanyang ama noon. Sa ilalim ng Marcos administration ay kailangan na magsalita ang mamamayang Pilipino at ito ay pinasisinungalingan na malaya pa rin daw tayo sa pamamayag. Pero ito'y pawang kasinungalingan. Inapakan na ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero kanina lamang, isang malaking grupo ang nagpahayag. Pero I doubt kung talagang ito ay grupo against the government. O ito ba ay mga bayad na gamit ang pera ng taong bayan? Dahil sa pagkangayon, maraming sumisigaw na binubusalan na ang malayang pamamahayag. Especially ang mga DDS. Para sabihin o kontrahin na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga DDS. Kaya sa videong ito ay reaksyon na natin ang nakaobserba dito sa rallying ito na si Bisdak Pilipinas TV. Bahala sila dyan magtulakan. Ito yung rallyista. Sanayang mga to sa balyahan. Pero hindi ko alam kung anong sinisigaw nila. Kasi pabalik-balik lang naman. Natanong kasi ako kanina, may rally ba dito? Sabi, wala. Nang nagulat na biglang dumami yung tao dito, guys. Ako, pauwi na sana ako kasi lit nga ako doon kay Kairis. Ito yung naabutan ko. Mga katropa to ni Manuel. Ang dami, parang mga kabuti. Yun, meron ng anti-riot police, dumating sa wakas. Na. Yun, anti-riot police dumating. Kita nyo, ngayon pa lang dumating, anti-riot police. Ngayon pa lang dumating yung anti-riot police. Samantala doon sa KOJC. Ang aga nag-deploy. Ngayon, ito, kakarating lang nila. Ayan, anti-riot police, kakarating lang. Ano tong mga to? Sanay na talaga tong mga to. Mga rallyista yan. Mga rallyista. Aktivista. Mga tropa yan Castro. So, ito na ngayon, all are just manipulation. If ito ay totoong mga kagrupo ni Castro. At isipin mo guys, bigla nagsulputan, suplanado talaga ito. At ang mga military na nakapaikot sa kanila ay very relaxed lang at hindi man lang sila pinakialaman. So, ibig sabihin, ang maisog rally lang ang pinagbawalan nila. Dahil ito ay isang banta para sa kanilang political career. So dito mo makikita ang pagiging diktador ng ating presidente ngayon. At take note, sinita pa raw itong si Bisdak at kinunan ng ID. Nang ito'y sinubukan na i-cover up ni Bisdak. So ibig sabihin, kilala si Bisdak as DDS vlogger. Kaya nila ito pinagbawalan. Or any hidden agenda. Or natakot mahuli ang kanilang kalukuhan. Mayroon ng anti-riot police. Ito yung anti-riot police. Ginagamit talaga to sa mga rally. Ayan tingnan mo, sila. Yung mga mararahas, kailangan talaga ng ganyan. May shield, yan. Pre, sanay na mga yan sa balyahan Pero yung mga peaceful sana na nasa state, hindi na kailangan. Pero ito talaga kailangan to. Walang permit to. Sugod lang ng sugod. So, kung ito ay walang permit at grupo ito ni Manuel at Di Castro, alam na ang ibig sabihin nito. Funded by Tambaluslos na gamit ang pera ng taong bayan. Siguro, dito ginamit ang 90 billion na nawala sa PhilHealth that was allegedly involved by the President. At isa itong manipulation ang ipinakita sa taong bayan and unfair sa ginawa nila sa Maisog. Lalong-lalo na sa nangyari sa compound ng Kingdom of Jesus Christ kung saan nandoon ang mga kabataan and affected emotionally and mentally dahil sa utos ng ating presidente ngayon na wala na sa isip and most especially ay holy ground ang kanilang nilosob where the people is worshiping and maraming estudyante doon sa loob ng compound. At sa pagkangayon ay patuloy na nanahimik si Risa Hontiveros bilang isang head ng human rights dahil sa kagustuhan niyang mahuli itong si Kibuloy na hanggang ngayon ay hindi pa nila mapapatunayan ang kanilang pangbibintang laban kay Pastor Apollo Kibuloy na isang gawa-gawa lamang nila upang pabagsakin ang mga allies ni Duterte dahil sila ay mga tuta ng US. And this is clearly
a political persecution. Of course, for their hidden interest. Ito yung legit na rallyista. Mga tropa ni Castro. Kaya na, full force na rin yung MPD dito. Anti-riot police. Dahil maingay ngayon sa social media ay nakaabot na ito sa iba't ibang bansa ang performance ng kasalukuyang Pangulo ngayon na si Marcos Jr. At isa na rito ang pagbagsak ng kanyang rating. Isang Indian journalist na matapang itong nagpahayag sa mga kasalukuyang pangyayari dito sa Pilipinas. Ipinahayag nga nito ang pagbagsak ng kasalukuyang Pangulo, ang kanyang trust rating, pati na rin ang pagbibiyahe niya sa iba't ibang bansa. At ang pagbagsak sa ekonomiya ng Pilipinas. At isa pang kahiyan ay nai-broadcast din ang pangako ni BBM sa halagang 20 pesos per kilo ng bigas. At napakatapang itong ibinihagi ang pagbagsak ng trust rating ng kasalukuyang Pangulo sa bahagi ng Mindanao. Kaya pala, no wonder na nang mimigay ng mga ayuda ang gobyerno sa mga tao sa Mindanao. Nasilip na rin ang mga news anchor o news reporter ng Pilipinas. Tulad nila ni Mel Chanco, Kabayan Noli de Castro, Vicky Morales, Jessica Soho at Tom Arroyo. Kung bakit ito hindi nila nagawang ibalita ang performance ng kasalukuyang Pangulong si BBM na dati nakasimangot sila noong kasagsagang nanalo si BBM. At kung bakit ito natatakot? Well, sa mga news anchor natin dito sa Pilipinas ay wala na tayong maasahan kasi ang Pulangaw at Dilawan ay nag-merge na ngayon. Ang GMA before kasi, dati pa talaga yan silang Dilawan. But due to some reasons or political demands, ay they were forced to join the Pulangaw. Dahil, of course, si Lisa ay Dilawan yan. Nagtitake advantage sila sa kahinaan ni Vangag ngayon. Of course, dahil wala na silang choice but to swallow their pride. Dahil alam nyo naman, number 1 nilang kalaban ang mga Marcoses. And we all know na isinusuka ng mga Dilawan itong mga Pulangaw o ang Marcoses. At dahil wala na silang ibang ways na makapasok o makabalik muli sa politika, they took advantage sa kahinaan ni Vangag para gamitin nila ang Marcos upang durugin ang mga Duterte. So nakahanap sila ng pagkakataon sa pamamagitan ni Lisa Marcos because we all know na malabo na talaga makabalik ang mga Dilawan sa posisyon ng gobyerno. Kaya pakinggan natin ang matapang na pagpapahayag ng isang Indian journalist. Our next story is from the Philippines. It's about their president, Ferdinand Marcos Jr., who also goes by the nickname Bong Bong. He became president about 2 years ago, in June 2022. He has more than 4 years left in his term, but already his popularity is tanking. A new opinion poll is out. It says that this year Marcos Jr.'s approval rating fell by 13%. It's down from 68 to 55. Still over the halfway mark, much better than the ratings for US President Joe Biden. Biden was hovering around 37% last month, but that's not really a benchmark, is it? So Bong Bong is in a bind. He has to govern for 4 more years, and he needs people behind him. So he has to shore up his approval ratings. How does he do that? Well, there are 2 ways: fixing domestic issues and smart foreign policy moves. The challenge for Marcos Jr. is domestic. His approval ratings have fallen for multiple reasons. He has failed to reduce inflation. The cost of living is still soaring. He promised 1 kilo of rice at 20 pesos. That's 35 cents in USD for 1 kg of rice. But he has failed to deliver so far. So the people of Philippines are upset, and that part is fair. But the biggest hit to Marcos Jr.'s approval was in Mindanao. It's the big southern island in the Philippines and Duterte's home turf. Marcos Jr.'s approval rating fell by 22% in Mindanao. So he